Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Vlog na naman. Ginabi na naman ako. Mamaya magkulab tayo. Salamat to sa dumadagdag na subscriber, no. Magbigay na mo tayo dito ng reaksyon kay Atty. Enzo. Ha? Ang galing, hindi ako nagsasawa talaga dito. Ha? Pakinggan natin siya. Ano ho ito eh? Sabi, bakit pinaiimbestigahan ng Kongreso ang confidential fund ng Davao City? Huh? 23 hours ago lang ho ito. Oh. At marami na rin ho nakapanood. Oh. 10,000 views eh. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Kaya ngayon po, ay ikaklaro po natin itong investigasyon na isasagawa tungkol sa Davao City Confidential Funds. Bakit po hinihiling na imbestigahan ang Davao City Confidential Funds? Bakit sinisingle out ang Davao City? Mga kabunyog, noong isang araw, nag-file ng resolution ang mga kongresista ng Makabayan Bloc. Hiniling nila na dapat imbestigahan ng Kongreso, lalo na ng Kamara, ang naging paggastos ng Davao City sa confidential funds dito sa panahon ni Sara Duterte. Bakit? Bakit mga kabunyo? Ito ba'y pag-single out sa Davao City? Bakit Davao City lang? Yan yung unang-una po kasi mga kabunyo. Unang-una, bakit Davao City? Unang-una kasi, yung Davao City ang may pinakamalaking confidential fund sa lahat ng syudad sa Pilipinas. Davao City ang may pinakamalaking confidential funds. Sa panahon lang ni Sara Duterte, ni Sara Duterte lang, 7 years siyang naging mayor, 2.6 billion pesos ang naging confidential funds ng Davao City. So napakalaki po yan. Napakalaki niyan. At talo pa niyan ang confidential funds ng Quezon City at Makati City at Manila at City of Manila na mas mayayaman pa kaysa Davao. Maski pagsamasamahin niyo yun, mga boss, sinabi ni Atty. Enzo, hindi pa rin naabot sa 460 million taon-taon na confidential fund ng mayor na si Sara. Mayaman pa ang mga syudad na yan kaysa sa Davao. Pero mas malaki, napakalaki ng confidential funds ng Davao City. Yun ang una. Kaya naiiba ang Davao. Bakit napakalaki ng confidential funds nila? Bakit nga hindi lalaki, Atty. Enzo? Tatay sa Digong yan di ba? Presidente sa Digong. Si Digong laki-laki din sa lahat ng budget ang confidential fund ni Digong, di ba? Laki-laki. Pera, kawawa Juan de la Cruz dito sa mga Duterte na to, Atty. Sa taong 2016 to 2022 nang si Sara Duterte ang mayor ng Davao City, 2.6 billion mga kabunyog. 2.6 billion. Sa katunayan, taon-taon, mula 2019, alam nyo kung magkano ang confidential funds ng Davao City? 460 million mga kabunyog. Taon-taon. Kaya talagang naiiba ang Davao kumpara sa ibang syudad. Natalakay ko na ito nun pero masarap kasing no? Tuloy-tuloy pa rin naman. Ito pa rin ang pinag-uusapan hanggang sa ngayon. Itong confidential pa na to. Kaya naisipan ng Makabayan Bloc na mag-sponsor ng resolution sa 3 komitiba ng Kamara, hinihiling nila na imbestigahan ito. Ang isa pang dahilan, bakit hinihiling na imbestigahan ang Davao City? Dahil na din kasi kay Digong Si Digong Duterte kasi, hindi niya makontrol ang kanyang bibig. Hindi niya makontrol ang kanyang bibig kung ano-anong sinasabi. At siya na mismo ang nagsabi. Paano nga, Atty? Wala, maski magngangak yan. Nakaganon lang naman yung mga kausap niya. Kung ano-ano lang kinikwento niya, di ba? Kung natatandaan niyo, dami-daming tao. Kinikwento niya kung gaano kahaba yung pututoy niya. Nung siya raw binata pa sa YMCA, kung palakpakan naman ang tao, di ba, Atty? Kaya, maski sabihin niya, mataas ang rating ni Digong. Sa kanyang programa, sa SMNI, anong sabi ni Digong doon sa programa niya sa SMNI? Ang sabi niya,
Alam nyo ba kung saan, gusto nyo talagang malaman kung saan namin ginamit nung ako ang mayor ng Davao? Alam nyo ba kung saan ko ginamit ang confidential funds? Kahit si Sara, ng mayor siya, saan ginamit ang confidential funds? Sasabihin ko na sa inyo. Inimplay niya na marami siyang ginamit ito sa pagpatay. So ginamit ito sa mga patayan, mga pagpatay ng sinasabing mga... Kaya nga, tol, parang sinasabi na niya na totoo yung sinasabi ni Mutabato sa kanila sa Kanyas dahil yun ang kanyang mga hired killer nung araw. Nandun nga sa testigo sa ICC. Inaamin niya eh. Kaya ewan ko pa paano, pag hindi ito binigay ni His Excellency, ewan ko na lang sa kanya. Ang gulo-gulo na nito ito si Digong no? Kalaban daw ng gobyerno. Kaya, kumbaga, ang gusto nilang ipagmalaki na sa Davao City daw, nagamit yung confidential funds para sugpuin ang komunismo doon, yung mga komunista daw. Kaya ginamit daw yan. Sabi ni Mutabato, ang kasama nila sa Davao Death Squad, yung mga sinasabi niyang mga rebel returnees. Yun ang kasama nila Mutabato. Yun ang testigo niya, yun ang sinasabi ni Mutabato. Ginawa lang kasi sila, pinaikot lang si Mutabato sa Kasilaskanya sa Senado pinoteksyonan to si Digong, di ba? Daw yan sa pagpatay. Kaya sabi ni Duterte, kaya aminado na siya pag binigay ito sa ICC, talagang sasama si Kimu kaya dito. Parang nagmamalaki pa siya. Gusto ninyong malaman kung saan ginamit yung confidential funds? Ginamit yan sa mga pagpatay ng mga komunista sa Davao. Kaya sabi niya, ang advice ko kay Sara, sabihin na... Yung mga komunista na sinasabi niya na mga MPA, pag nag-surrender sa kanya, ginagamit niya, binibigyan niya ng trabaho. Yun nga, hired killer niya. Ayon kay Mutabato yan. Aminado naman si Mutabato Ang napatay niya, 50 tao Tsaka malakas. Basta, protektado siya nila Digong di ba? Sabihin na rin kung saan niya ginamit. Para saan gagamitin ang confidential fund. Sabihin na daw ni Sara, para kila Franz Castro, sa'yo Franz Castro, para patayin ang mga kongresista ng Makabayan Black sa Kongreso. Yun, doon daw gagamitin yun. Pero later, sabi ni Bato, pinagtatanggol si Duterte, yung pagsabi daw na papatayin, hindi naman daw yun literal. Figure of speech lang daw yun. Hindi naman daw yun martyr. Bakit si Bato magtatanggol? Hindi si Duterte magsalita. Di na. Si Bato. Di ka na abogado, Bato si amo mo prosecutor yan, di ba? Pero, yun na nga. Sa sinabi na yun ni Duterte, na kung saan nila ginamit yung confidential funds ng Davao City. Kaya nagpapaimbestiga ngayon sa Kamara. Alamin saan talaga ginamit ng Davao City. Alam nyo kasi mga kapunyog mula 2016 to 2022. Ano ba yung 2016? Yung 2016, yan yung tumakbo si Duterteng presidente. Nung tumakbo si Duterteng presidente, tumakbo ring mayor ng Davao City si Sara. Yan. So nagano sila, nagpalit. Nagpresidente si Digong, nagmayor si Sara. So noong 2016, 144 million pa. 144 million pa ang confidential at intelligence. Bago pa yan, attorney. Nagmayor si Sara, si Digong naman, nag-vice mayor muna. Oo, bago tumakbo si Digong ng presidente. Yun ang alam Di ba nung sinapak-sapak ni Sara yung sheriff? Sabi ko ano masasabi ninyo? Mayor, sa ginawa ng anak nyo, kulang pa kung ako, tatadyak ako. Ganun ang sabi. Hindi nakapag-demanda yung sheriff, di ba? Takot na takot yung sheriff, nanginginig yung sheriff. Sabi ni Digong, magdidemanda ka? Ganun, panood ko yun. Tuloy. Intelligence funds ng Davao. Ng 2017, unang taon ni Sara, naging 294 million. Noong 2018, bigla, naging 420 million.
At noong 2019, 2020, 2021, 2022, bigla, taon-taon, 460 million na. 460 million na. Ganon din ang nangyari kay Digong sa national level. Nang presidente si Digong ng Pilipinas, nung una, nang maupo siya, yung kay Pinoy, 500 million lang yung confidential funds. Pag upo ni Duterte, biglang lumaki. Naging 4.5 billion, billion, hindi milyon. 4.5 billion taon-taon sa loob ng 5 taon yan. Sunod-sunod yan. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. Parang sinabayan din ni Sara sa Davao City. 460 million. Yung kay Sara, sabi ko na nga ba doon sa isang vlog ko, di ba mga boss? Balato lang yun, balato. Hindi pa kasama yung kay dito doon sa Apulong at saka kay Baste. Di pa kasama. Oo, di ba? Sa Duterte lang, hilahod na talaga yung si Juan de la Cruz. Yun din kay Sara Duterte sa Davao City. At ngayon, sa laki na yan, at sa sinasabi ni Duterte na kung saan niya to ginamit, parang in-imply niya na ginamit ito sa pagpatay. So, pinapanawagan ngayon sa Kamara na imbestigahan saan ba talaga ginamit ang Davao City confidential funds mula 2016 to 2020. Alam niyo mga boss, no? Sana totoo yung Kongreso. Maimbestigahan nila ang Davao. Siguro ngayon lang maimbestigahan ang Davao. Walang nakakapasok diyan eh. Di ba nag-iimbestiga si Dilima? Asa na inabot ni Dilima? Ando nakakulong ngayon si Dilima. Di ba? Yung mga human rights violation, yung mga patayan dyan, ang testigo ni Dilima, si Motabato, si Las Cañas, may nangyari ba? Wala, di ba? Sana nga ngayon meron may mangyari, no? Alam nyo mga boss, no? Sa nangyayari ngayon sa mundo, ito ang kailangan natin, Sana nga meron sila, at sana nga ay paragay ko panahon na para bumaba ang mga ito dito sa lupa. Pakinggan po natin. 7 most powerful angels of God. Of God, Raphael, is known as the angel healer. He uses his staff to perform miracles and heals the weak. Sariel, the god of death and punisher, he can change forms. He observes all act of good and evil on earth. Uriel. Archangel Uriel is a powerful and mysterious figure, revered for his wisdom and insight. Gabriel, his name means, God is my strength. He is the messenger of the angels. He told Mary that she would give birth to Jesus Christ. Ramiel, known as the thunder god, he stands the closets to God. He guides the good souls to heaven. Michael, he is the leader of the archangels. He banished Satan from heaven. He is considered the strongest angel in the Bible. Raguel, his name means friend of God. He is the God of justice and harmony. He supervises the angels and banishes those who disobeys God. 7 most powerful angels of God. Raphael is known as the angel healer. He uses his staff to perform miracles and heals the weak. Sariel, the god of death and punisher, he can change forms. He observes all act of good and evil on earth. Uriel. Archangel Uriel is a powerful and mysterious figure, revered for his wisdom and insight. Gabriel, his name means, God is my strength. He is the messenger of the angels. He told Mary that she would give birth to Jesus Christ. Ramiel, known as the thunder god, he stands the closets to God. He guides the good souls to heaven. Michael, he is the leader of the archangels. He banished Satan from heaven. He is considered the strongest angel in the Bible. Raguel, his name means friend of God. He is the God of justice and harmony. He supervises the angels and banishes those who disobeys God. 7 most powerful angels of God. Sana nga, Lord, pababain nyo na po mga yan. Yung 7 most powerful angel. Kailangan na po yan. Kailangan na po sa Israel. Kailangan na rin po rito sa Pilipinas. Kailangan na po sa mga magugulong bansa. At yun nga, para dito, ipababain nyo na po yung pwedeng luminis dito sa mga
taong nagtatago sa pangalan ni Jesus na sila raw ay sugo. Sugo raw sila ng Panginoong Jesus. At yun nga, nagsiyaman na lahat. Lord, alam nyo, hindi naman tayo nagmamagaling. Lahat ho ng apostolis ng Panginoong Jesucristo ay nangamatay ho ng brutal. Wala hong yumaman. Di ba? Pero itong mga nag-aapo-apostolisan, nagsusugu-sugu-suguan, halos lahat, hindi lang naman dito sa Pilipinas. Meron din sa ibang bansa, yung mga Benny Hinn, mga Connie Cap, mga Copeland, Kenneth Copeland, Sus Mariosep. Hindi lang ho dito sa Pilipinas ang Tanganisim virus. Nagkalat ho. Nagkalat. Oo. Kami hipuin, natutumba, Lord. At magaling na. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord. Ay, nako, Lord. Sana pababain mo na yung 7 most powerful angel. Kailangan na po siya dito sa lupa. Oo. Jeff Ramos, shout out. Magandang gabi, magandang gabi. Magandang gabi po tayo, sabi niya. Jab Alvaro, shout out Gandang gabi sa Rox, gandang gabi, gandang gabi. Brother Elias Isyo, shout out. Sheila Santos, shout out. Gandang gabi po, Karox. Dami pang panatikong tanga. Kailan kaya magigising tong mga tangang ito? Hoy, mga bisit. Wala pa kasi, Sheila, hindi pa na-invento yung gamot ng para sa tanga eh. Kalat ni Baya, shout out Good evening, Karaoke. Bombahin mo, Karaoke, sabi niya. Kalat ni. Sumagot si Akira, may lamok ba? Sabi niya. Nagsasagot, nag-aano si Akira tsaka si Kalatni. Kalatni ulit Katapat, pera lang ang katapat ng mga yan. Busalan mo lang ng pera, yan, pwede ka ng mangisda. Sabi niya. Kalat ni ulit Okay na mawala ang West Philippine Sea. Total, mataas naman ang rating natin. Mga gunggong, totoo yan. Rating mataas, di ba? Alaga siya na sa rating, Dami ito eh. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. Ipakulong na yung si Digong. Puro kahayupan yan, sabi niya. Ewan ko eh. Yan nga, sana hindi puro salita lang yung Kongreso. Imbestigahan nyo na talaga. Kasi COA, dapat imbestigahan nyo na yan. Hindi naman nila pera yung confidential pa na yan. Kaya po. Mudi Muma, shout out. Daming pwedeng paglagyan yan. Daming naghihirap. Kawawa. Mudi Muma, sabi niya, hi sir, good evening po. Yan si Digong, gusto siya ang masusunod, kaya nangyayari mga mga mangingisda. Pinapayagan ng China, pero ang mangingisda, kawawa, sobrang loyalist sa China. Galit sa kapwa Pinoy. Kahit niloloko na ng China, hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pambubuli ng China. Dapat dyan, palayasin sa Pinas. Si Digong, ibigay na yan sa ICC. Lahat, sir, sa ICC. Salamat, sir. Ingat ka po, sabi niya. Ferdinand San Juan, shout out sabi niya.
Good evening po, Karox. Naalala ko uli ang sinabi ni Ka Percy na naging pahayag daw ni Lea Salonga tungkol sa ating bansa na katagang Pilipinas, napakahirap mong mahalin. Sa akin pananaw, ay kapwa natin Pilipino ang nagpapahirap din sa ating mamamayan at bansa dahil walang paninindigan sa tama. Ibig sabihin, alipin ng katangahan yung ibang Pilipino, nabulag at nabingi na sa mga hindi magandang nangyayari sa ating bayan. God bless po. Totoo yan. Ferdinand San Juan. Sumagot si 3JC Hope po. Shout out 3JC Hope. Sabi niya, talagang intensyon ng gobyerno ang mga nasa laylayan na maging ignoramus, maging tanga. Sorry sa words, dahil the more the tanga ang mga nasa laylayan, the more madali silang paikutin. Totoo yan. The more madali silang paikutin, the more sila ang iboboto. Tingnan ninyo ang DepEd. Meron bang ginagawa para maitaas ang standard of education ng mga bata? Mas lalo pa ngang pinabababa. Bibigyan ba ng importance ang education system sa Pilipinas? In your dreams. Tama ka dyan, 3JC Hope ka, ha? Ang gagaling talaga nito, eh. Ha? Elizabeth Iscare, shout out, ha? Good evening, Sir Rox. Ewan ko lang kung may maglakas ng loob na kasuhan yung digong na yan. Yan, nasisabi ko. Halos lahat ng nasa gobyernong ito, karamihan dyan, i-appoint niya ang yan at kakampi niya ang karamihan sa congressman. At syempre, mga senador din, di ba? Tapos dagdag ko pa na meron pa yung mga DDS na mga mamamatay tao, mga hitman, kaya maraming takot dyan. Kaya mismong si BBM, sobrang takot dyan. Naniniwala ako sa iyo dyan, Elizabeth, maniwala ka. Elizabeth Iscari ulit, oh. Ito na lang sa kaso ni Digong sa ICC. Ayaw pumayag na makakapasok dito. Ang daming kumontra para ipagtanggol siya. Dito pa lang, kitang-kita na malakas pa din siya sa mga nakaupo. At kita naman kung papaano siya magsalita. Nakakala niya siya pa din ang presidente, di ba, Sir Rox? Yun na nga, Elizabeth, yun na nga. Ha? Ari, shout out, sabi niya. Nakakapag-ngit talaga ang ganitong tao tulad ni Digong nyo. Super sa katrayduran, karuwagan at katangahan. Kung matino ang utak niya, bakit ipamimigay sa China ang mga isda? Ito ay isang pangunahing kabuhayan ng mga Pilipino. Nilabag niya ang konstitusyon kahit ito ang buhay at lakas ng isang bansa at proteksyon sa mamamayan. Dahil sa karuwagan, minatuwid pa ang pagtatraidor sa bayan kaysa ipagtanggol sa China ang karapatan ng bawat Pilipino. Kaya dapat lang sa kanya ang maparusahan sa ICC kung hindi man dito sa Pilipinas dahil hindi gumagana ang batas. Salamat sa ex-Senator Trillanes sa pagpapadala ng karagdagang ebidensya sa huling sinabi at pagbabanta ni Digong nyo sa buhay ng tunay na naglilingkod na bayan. Sana wag nang magtagal at makakulong ng mga damuhong ito. Ito ang singaw ng bayan. Totoo yan, ha? Galing talaga nitong si Aris. Ang ayon ako sa dyan, ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. Pinakamalakas talaga natin sa pagkaluklok. Pinakamalas talaga natin sa pagkaluklok dyan sa Duterte na yan. Halos lahat ng kaban ng bayan, kinurakot ng pamilya niya. Sobrang malas talaga natin. Tapos, ang mga pinagpapatay pa niya ay mga Pinoy dahil dyan sa war on drugs. Hay, kawawang Pinoy. Dapat lang talaga magkaisa tayong mga Pinoy para makapasok ang mga taga-ICC at doon na siya para magkaroon tayo ng hustisya. Ito lang ang nakikita kong solusyon dito. Totoo yan. Totoo yan. Sino makapagbibigay ng solusyon para makapasok dito? Siyempre, si His Excellency, di ba? Johnny Bigod, shout out. Gandang gabi, Karoke. Hindi basta-basta pamimigay ni Digong itong West Philippine Sea.
ng walang kapalit. Tiyak, kumita siya dyan. Yan nga ang hirap, hindi kayang ma-impeach itong si Digong. Dahil ginamit niya ang perang ninakaw at binili lahat ang klaseng batas. Magmula sa Senado, Congressman, Supreme Court, Kapulisan, at siya din ang naglagay kay BBM sa pagkapresidente. Kaya kawawa tayong bayan. Lalo tayong maghihirap sa dami ng utang. Pag-asa natin, dasal at people power. Sang-ayon ako sa iyo, Johnny Bigud. Friend Amy Bingson, shout out. Dolor Garcia, Belinda Magtangob, shout out sa inyo dyan, ha, mga boss. Sabi ni Friend Amy, baliw. No? Baliw talaga ang halimaw ng Davao. Kakalungkot na marami pa rin ang naniniwala sa baliw na ito. Totoo yan, mainit naman ulo ni Amy. Ha? Elizabeth Iscari ulit, oh. Dagdag comment ko dito kay Digong na ito. Matapang lang talaga siya sa atin at bahagang buntot niya sa mga Chino kasi nga alam niyang mawawalan siya ng pagkakakitaan at sobrang dami ng napakanabangan niya dyan. At isa pa, kapag di siya kumampi dyan sa mga Chino na yan, baka yan din ang maglaglag sa kanya sa Kumunoy kasi sa dami ng ginawang katrayduran na niyan sa ating bayan. Baka sila na ang magbulgar. Kaya ganyan, kasipsip dyan. Oh, pwede. Elizabeth Iscari ulit, oh. Si Rox, buti na lang at nandyan kayo. Pati si Christian Isguera, Atty. Enzo, etc. Nagsasabi ng katotohanan para malaman namin ito at marinig sa aming hinaing sa nangyayaring ito sa ating bansa. God bless us. God bless, Elizabeth. Hero Baldonado. Welcome to the club, Hero Baldonado. Magandang gabi, Sir Rox. Ang dapat po ay magkaisa na tayong mga Pilipino para sa tamang kailangang matanggal yung nakaupong COMELEC. Kapag sila na naman ang hahawak, magkakaroon na naman ng magic yan, eleksyon, at dapat bantayan mabuti ang susunod pang mga eleksyon. Always be safe po. Paano mo nga babantayan? Sila nga ang may hawak sa mga militar. Sila lang nakabantay, di ba? Kita mo nung nakaraang eleksyon, garapal na garapal, may nakapalagbang oposisyon, wala. Vote buying, garapal, lahat garapal. Ha, Hero? Librado Ludovico, shout out, ha. Blessed morning po, Roque, and to all Roque Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Napanood ko yan, Karox. Naku po, dapat protektahan ng EEZ ang nangyayaring pinayagan na dutae na ubusin ng mga Tsekwa ang isda, lalo ng galunggong. Kaya Pilipinas ang naubusan ng isda. Leche po, eh. Galit. Na-high blood ka na naman, Librado. S. Makise, shout out, ha, sabi niya. Good early morning po, Sir Rox. Magaling talaga ang nagawa ni Digong. Sa lakas talaga ng instinct ko, Sir Rox. At the middle of his term, sabi ko, naku, bibenta ng Digong ang West Philippine Sea. Tama talaga ang hula ko. OMG. Yes po, only in the Philippines talaga. Ha? Nilampaso ni Digong ang bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Sir Rox, sa pagbasa ng mga comment namin. God bless you always, Sir Rox. And God bless always, sabi niya. God bless S. Makise. Ha? Hill Arenas, welcome to the club. Huh? Galit daw sa komunista pero nagpakatuta sa China. Yun na nga. Ay nako. Yan si Digong. Atapang atao. Ha? Akita Xi Jinping. Abilis takbo, ha. Shermin Sapeda, my friend, shout out, Ines Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Sabi ni Tia Deli, waka nga nagabi po sa ating lahat. Ang bati ng Impong Basyang Team Tia Deli. Si Lox, ano kalasi na naman? Siya pa rin talaga ang bida. Sa dami po ng gustong ikaso at dapat ikaso, puro nang angalang naman po si Rox. O mas matibay pa po sa pader, wala pong makaporma, wala pong makatitibag. Kasi nga po, feeling niya, siya pa rin ang nakaupo.
ligwak at putik po lagi ang labas kasi siya pa rin ang hari. Totoo yan na Tia Deli. Mismong pinuno nga po at nasa kanya po mga kamay at kumpas ang pwede lang masunod, pero siya pa po yata ang mas takot. Totoo, di makaporma sa isang sulok at lagi lang pong tameme sa mga issue na ganap. O baka talagang takot po talaga kasi meron pong siklet. Baka po mabuking. Iisa lang po ang solusyon at sigaw ng bayan si Rox. Sa ICC siya ay ipahuli. Totoo Kaso ayaw nga si His Excellency Di dapat matakot o mag-atubili. Mga namatay ay ubod ng dami. Walang takot sa Diyos. Walang pagsisisi. This is the right time. Sa kuting ng norte, takot ay alisin. Pakinggan mo kami. May hustisya pa ba? Ang bayan mong api. Dapat patunayan ang iyong sarili o dapat bang maniwala na budol mo kami? No more further explanation, Your Honor. Wala po talaga tayong malinaw na pag-asa na matatanaw hanggat tayo po ay nasasakupan ng mga tiwali at mga walang kaluluwa na namumuno po sa ating bansa. Kung hindi ubod ng tapang ang nakaupo, ubod naman ng duwag at bag po ang buntot ng pumalit. Kaya putik po yan si Rox. Walay, ligwak, nga, dusa at dusa pa rin po tayo hanggat sa may-ari po ng Republika ng Pilipinas. Puro po bingi, pipi at bulag. Hanggang sa muli po, dasal pa rin po, patuloy po na naasa. Darating pa rin po ang umagang kay ganda. Matulog po na mahimbing si Rox. God still in control po. Di po matutulog ang Diyos. Ingat po palagi. Good night to all Rocky Warriors. Impong Basyang signing off. At sa inyong lahat ay di mang-aapi. At sa inyo pong lahat ay magmamahal. Ito po ang inyong Tia Deli. Akira Milo, shout out sabi niya. Magandang umaga po dyan sa inyo, Mr. Totoo lang. Pinapanood ko po now, sabi niya. Halo ube, shout out. Sabi niya, ang nagawa ni Duterte ay sirain ng Pilipinas. May nagawa, di ba? May nagawa. David Alvin Mendoza, shout out Hello Karok sa mga Rocky Warriors. Magandang gabi po sa lahat. Okinawa Japan talaga yan. Si Digong, bakit di na lang siya manahimik? Daig pa niya ang mga baklitang reporter natin dyan sa bansa. Lagi na lang sumasawsaw sa mga usapan. Wala ka naman mapupulot na aral sa mga sinasabi. Sabi niya, bagkos puro kaguluhan at patayan lang ang bukang bibig. Dapat talaga ibigay na sa ICC yan para matahimik ang bansa natin. Totoo. Maiba pala ako, Sir Rox. May nabalitaan po ako na may isinumiti na video ang Magdalo party list sa ICC tungkol doon sa sinabi ni Digong na ginagamit ang confidential fund, intelligence fund para patayin ang mga komunista or adik pa po ba yun? Kapag nagkagayon po, lagot si Digonggong. Totoo. Sana nga Sumagot si 3JC po. Sa tingin ko, ibibigay din niya ni Bongbong sa ICC sa tamang panahon. Tumatiming lang siya. Si Diggs ang alas ni Bongbong, Friend Aimee ulit, Sa lahat ng naging presidente, ang halimaw ng Davao ang pinakawalang kwenta. Kakasuka na ang pagmumuka, pati ang ugali. Totoo. Cipriano 99980, welcome to the club. Sir, ganun na nga ang ginagawa ni ex-president. Linegalize ang pagkurap sa upper and lower house ng Kongreso sa pamamagitan na hindi nila pinagpapa-audit ang kanilang confidential fund. Basta kuha lang ng kuha ng pera sa kaban ng pera natin. At kapag naubos na nila, magbigay na lang ng certification na walang resibo kung saan nila ginamit
ang bilyon-bilyon pera ginagastos nila. Yan ang resolusyon na ginagawa ni Ping Lacson na kahit isa sa mga senador at congressman ay walang tumutol sa nasabing resolusyon na yan kasi pabor sa kanilang lahat. O Friend Aimee ulit, kailan kaya papapasukin ng ICC para may makapaglagyan na ang halimaw ng Davao? Hanggang hindi nakukulong ang halimaw ng Davao ay lalong masasadlak sa kahirapan ang taong bayan. Magising na kayo sa pagpapakabobo sa pagsamba sa halimaw. Ay nako, Friend Aimee. Evelyn, shout out sabi niya. Mga Comelec Commissioner at Smart Magic, ang ugat kung bakit ganito ang nangyayari sa ating bayan. Hindi binilang ang boto ng mga Pilipino kung sino ang gustong lipo. Comelec at SD card ang bumoto ng dahil sa pera. Milyon ang bayad. Yun na nga ang nangyari, Evelyn. Rod Dison, shout out sabi niya. Kasi po, binabayaran nila yung rating agency, di ba? Nag-rating sa Twitter. Talo sila, inalis kaagad nila. Totoo. Basta kalaban nila, tanggal di ba? Akira Milos, sabi niya. Masakit po ba mata mo, Mr. Sa totoo lang to? Kasi parang mapula yung ibaba ng mata mo po. Sana makatulog po ng maayos. Oo nga Akira ulit Hindi ko po maintindihan bakit panay salop. Hindi ko po maintindihan bakit panay salop po nila ang ating yamang dagat. Bagamat sa atin po yun ay paulit-ulit po nilang ginagawa. Hindi po kaya nakakompormiso ng ating bansa sa China, kaya malaya silang nagagawa yan. Pwede. Baka yun nga utang ang sadi kong Akira ulit. Ganun po. Paano po yung walang kakayahan o mga kapos walang biyaya? Hindi po ako sang-ayon dyan. Loisel, welcome to the club, Loisel. Paano mo naman sisisihin ng mga incheck? Di ba sabi ni Senate President Tito Soto, yung mga isda sa China nagsilipat lang sa Pilipinas, kaya technically sa kanila yun. Sabi niya ba yun? Si Tito Soto, baka nakainom yun. Amelita Racing, welcome to the club. Sige, impeach nyo. Maraming matutuwa. Akira Milos, Senyor Kupal talaga. 3JCO po. Hello, Sir Rox. Tama. Sabi ni Dick sa China, kanila ang tubig, atin ang isda. Hello. Ang talino ng advice Out of this world ang utak ng Tatay Diggs nila. Wala siyang karapatang ipamigay kay tubig, lupa, isda, at kung ano-ano pa dahil hindi siya ang may-ari ng bansa. Kung makakuman parang hari-harian, pwede pa. Si Bongbong naman, wala lang. Walang comment. Akala mo si Diggs pa rin ang presidente. Yun na nga, 3J Siop ka. Yun na nga. 3J Siop ulit. Sir Rox, may pera sa ROTC. Kaya gusto ni Sara Jim Potpot na ibalik. Magandang taguan ng pera yung ROTC na yan. Totoo yan. Galing mo 3J Siop ulit. Sir Rox, hayaan mong interpret ni Bato ang sinabi ni Diggs. Alam nyo naman na sariling interpreter si Diggs sa mga sinasabi nito. Ayan pa si Robin Hood. Pasok Robin Hood. Ipagtatanggol nyo si tatay nyo. Nagpadala na naman ng evidence si Trillanes sa ICC. Samahan mo si Diggs sa ICC. Tawa-tawa siya 3J Siop ulit. Sir Rox, ang tapang na tao naman ni Diggs, atapang aapog. Totoo, yun ang matapang dyan, apog. 3J siya ulit. Sumagot si Rinaldo Gonzales. Sabi niya, 3J siya, pag ganun, sasabihin mong atapang atao at apog Diggs. Hindi tama yun, magagalit si Simpwet. Si Diggs, hindi lang atapang atao, atapang pumatay tao. At yung apog niya, kinukula po na. Rinaldo Gonzales ulit Madaming nagawa si Digong, mabuti para sa China. Madaming nagawa
Digong, mabuti para sa China, hindi para sa Pilipinas. Unang-una, pinapasok Chekwa alang mga visa. Pangalawa, nung nagka-COVID, puro China binili at tinanggap na donate bakuna. Pangatlo, nagpakatuta siya sa amo niyang si Xi Jinping. Masyado kong makahimod. Ang mga nagawa naman niya sa Pilipinas, tusawang pagmumura at sa kamera at mga pagpatay. Yan ang legend ni Duterte. Totoo, ha? Galing ni Rinaldo. African Sai, shout out, ha? Al-Ulalia, shout out, sabi niya. Kung si Gloria Macapagal naumpisaan ang pagpabor sa China, ipinagpatuloy ni Duterte Praning at malala pa dahil gusto pa niyang gawin tayong probinsya ng China. Tingin ko dyan may deal na siya kay Xi Jinping bukod sa West Philippine Sea na may military force na ang China. Baka ang reclamation sa Manila Bay may secret military installation na din ang China dyan. Pag naging presidente si Fiona, wag naman sana, baka ukupahin na tayo ng China. Magandang araw sa Rox at sa mga Rocky Warriors. God bless. God bless, Al-Ulalia. Guramosa sa Rabotska, shout out, ha. Rinaldo Gonzales ulit. Si Rox, ang tanong ano naman ang hindi kayang gawin ni Gongdi para sa Pilipinas? Palagi ko si Rox ang makabakla, ha? Ang magbakla-baklaan. Pag nagbakla-baklaan siya, baka isumpa siya ni Kibuloy. Sasabihin ni Kibuloy, ako may-ari ng iyong kaluluwa. Bakit maglalandi ka, anak ng kabayong payat? Hindi pwedeng bakla naman si Digong, kapangit naman, Diyos ko. Yannick Ordobes, shout out, ha. Confidential fund ginamit ni Duterte para patayin ng mga NPA daw. Sana gawin niya yan sa China. Lupit na sa Pilipino patayan agad gusto niya. Hindi naman niya pinatay NPA. Sumuko pa nga yung ginagawa niyang mga hired killer ng kasama sila Mutabato. Mga rebel returnees, di ba? Marilo Pabianak, shout out, ha. Good day po tayo sa lahat ng Rocky Warriors. Salamat po tayo sa sakit ninyo. Dalangin po natin na maunahan ng ICC ang eleksyon para di na sila muling maluklok sa bansa. Para naman makamove on na po tayo sa phobia at sakit na nararanasan sa nangyayaring EJK. Ingat po palagi tayo. Stay safe tayong lahat. God bless us. Stay safe, Maril Pabian. Sabi ko nga sa'yo, pagkapagod, pahinga. Ha? Marilo ulit. Ito pa po dalawang testigo kay Atty. Laila de Lima na nagbawi na ng testimonya. Meron pa daw po 5 testigo na susunod. Kaya nawa po makalaya na siya asap. Sana nga. Cassandra Daisy, shout out, ha. Sabi niya. Ang India bumili ng top of the line na weapon to protect their citizen. Kaya tama lang na mga confidential fund ni Sara Dugas ay ibili na lang ng mga pinakamodernong gamit para idepensa ang ating mga Pilipino. Maangkan lang ng mga Duterte ang nakikinabang. Dugas ng ama noon, bilyon. Kay Sara, magmula noon, mayor siya ng Davao. Tapos ngayon, kapatid naman sa Davao ang congressman at isang kapatid. Hindi pa ba kayo pagod sa pamilya na ito? Hindi ba kayo pagod sa pamilya na ito? Kayong mga engot na bubutante. Pera natin ang inilulustay ng mga yan. Tama lang na kasuhan ni Franz Castro. Yan si China citizen na digong nyo. Salamat at may nagbigay na sa ICC video ng gustong patayin ni Digong si Franz. Sa interview ni Karen kay Franz, takot ang nararamdaman niya habang nakaburol ang ama nito. Hay, nako. Dusa tayong lahat dahil sa mga bayaran na butante. Totoo. Christian Chengnak, shout out, ha, sabi niya. Tyrox, bakit po halata bang obvious na di nakakain ng galungong si Gonggong? Itsura niya nga lang maigi pa ang may red tide na GG sa kanya.
wag siya po mag-arte. Pag wala ng ibang mahuling isda dyan sa West Philippine Sea, pustahan tayo at lalamon yan ng fish meal. Have a great evening po, Tyrox. Christian Cheng ulit to. At ayon po sa talagahimod ng talampakan ni Gonggong, sang damakmak nga daw po baga ang mga nagawa ng kanilang puon during his time. Si Madam BP Leni Robredo nga daw po baga nga ni ay walang ginawa at nagawa, bagkos lagi pa daw nga pong bagang nakakontra sa si Madam BP Leni Robredo kay Gonggong. Tyrox, anong laging nakakontra? Alangan namang sumaludo si Madam BP Leni Robredo kahit rampant ang EJK ni Gonggong. Di po ba tayo totoo? Dami Di siya ulit Sa bagay, may tama din naman ang mga tagahimod na talampakan ni Gonggong. Super dami nga naman ang mga nagawa at ginawa ni Kill. Yung mga pinagpapatay niya na lahat na laang ng laban, katatapang naman kasi ng mga pinagbibintangan ng mga adik. Kaya ayun, dami nang nagawa si Gonggong, dami nang pinadapa Christian Cheng ulit Tyrox, tama po yung punto de vista ng isang ka-warriors na malikot ang isip. Same lang po kami, nakalimutan ng isip. Series po ang senaryo nila Kumpas pa lang ng maduming kamay ni Ngiwi at makasalanan din kamay ni Tepaning, alam na this. Christian Cheng ulit. Many thanks po sa walang pagod ninyong pagbibigay daan po sa aming mga opinyon tayo. At nga po pala, di po may tataba Tyrox. Payatot po talaga ako. Elityon Manok worth 1,000 at Sara Carpo kasi nilimas ang kahadiyero ng bayan. Bye po and God bless po you always. Alberto Ulaero. Ang daming si Digong Duterte pinapapatay. Ang mga inosente, mga mamamayan, pagnanakaw sa kaban ng bayan, ang kanyang confidential fund ginamit para patayan ang kanyang mga kalaban. Darating din ang karma, ang papatay sa iyo ang sarili mong bodyguard, Digong Duterte. Mamamatay tao. Oy, mission accomplished mga boss. Hanggang dito lang po. God bless. Shout out Apple Gutierrez Emmanuel Escalona, Eman Escalona, shout out. Adorasyon Di Maranan, Mirna Regalado, Ant Ryan Yumura, shout out Joe Flores, asan ka na naman? Meno po, shout out sa inyo mga boss. Hanggang bukas po. Sana, Lord, pababain mo na po ang iyong mga anghel at Lord God. Good night. God bless.